Para naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at wala rin silang ginagawang paglabag sa karapatang pantao. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And di ba wala naman po eh. Ang talagang nakikita lang ho natin mga kababayan yung mga kojik, no? Nananakit, naghahagis ng bote, naghahagis ng upuan, nagsusunog ng gulong. Eric, tinuro mo ba yung magsunog ng gulong? Kasi ang alam namin talagang galawang kilusan ng yung, di ba pag nasa bundok kayo, ganun. O pagka bumababa kayo ng syudad, nagsusunog kayo ng gulong, nagsusunog kayo ng kung ano-ano, FPG o tinuro mo yon sa mga KOJC. Ikaw ha, bad ka ha kung sa'yo nang galing yon. Tuloy po, Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. Considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. 30 hectares, ano? May sinabi ang dating Pangulo, ito na, magsasalita na. I vehemently, nauna kasing tinawag ni I vehemently condemn the gross abuse. Yun kasi yung sabi ng ating vice-presidente na si Inday Sara Duterte. Ano? I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound. Wala tayo nakitang ganon. Basta ang sabi ni General Torre nung nag-umpisa yon, mga kababayan, attorney, kapag may reklamo ka, magkaso ka. Pero kailangan namin gawin ang aming trabaho. In 30 minutes, papasok kami dyan. Diba? Pero sa vice-presidente natin at sa dating Pangulong Duterte, trahedya na. No? Sobra na daw po ang pang-aabuso ng kapulisan, which is wala ho tayong mga nakita, mga kababayan. Ano? Wala ho tayong nakikita. Sabi ni Renato Kalawin, tuloy ang paghuhukay! Ituloy! Habang sila sumisigaw na, Butete! 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 Biglang may sisigaw na iba. Ano? Hostesya! Hostesya! Ganyan yung mga sigawan nila dyan eh. Shout out. Ano yung nasa comment section? Shout out, Bibian Velez? Ba't sina-shout out nyo yun? Tuloy ho. Ano? Nasan dito? Which led to the harassment of religious worshiper. Wala akong nakitang ganun, madam. The abuse of minors. Wala po, madam. And the unnecessary loss of life. Yung nawala ng buhay, inatake sa puso, ibibintang mo sa kapulisan. Ano yung kada makakakita ng bulto-bultong kapulisan? Ayoko na lang kung magsalita eh. Kasi sumalangit na lang po, no? Ayoko na lang po magsalita, no? Baka sabihin ng iba, wala na nga. Pero anyway, mga kababayan, ituloy natin. Doon sa naulila, doon sa nawala, sumalangit nawa. Mapapabilang. Ngayon ako. Ewan ko kung napangakuan ni Kibuloy, no? Na yung ayoko yung kaluluwa kay Kibuloy yun. Ayoko na magsalita. Anyway, yan po ang sabi ng ating vice-presidente. Ano po ang sagot ng ating Pangulo dyan? Vice President Sara Duterte na gross abuse of police power ang operasyon. Sinabi ng pangalawang Pangulo na bagamat hindi niya tinututulan ang pagpapatupad ng warrant, hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng karahasan sa mga sibilyan at kasapi ng KOJC. I think what they're talking about is political na yan. Ayan! I think what they're saying about is political na yan. Ang ating vice-presidente nag-uumpisa ng mamulitika. Ano po? Nag-uumpisa ng bumanat sa ating Pangulo. Dahil po tayo, mga kababayan, magpasalamat tayo sa mga vlogger nila. Pinapakita nyo ng live. Kaya naman, yung mga sinasabi, alam mo, kontra din yung mga vlogger nila doon sa, sa SMNI eh. Ano po, mga kababayan? Bakit to? Kasi ano yun yung mga ginagawa nilang pagko-coverage doon, nakikita natin kung ano yung katotohanan. Ano?
nakikita natin, nakaganon lang yung mga kapulisan, o inuupakan ng mga kojik, tahimik lang sila, tapos ang ibabalita doon sa SMNI, no? Madaming kawawang kojik kasi ganito, ganyan, no? Talagang hindi papaniwalaan ng tao kasi nakita doon sa mga vlogger nila kung ano yung katotohanan. O eto po, kagaya ng ating Vice Presidente, sobra na daw po ang pang-aabuso ng mga kapulisan. Wala naman tayo nakikitang ganun na mga kinukuhanan o nakukuha ng mga vlogger nila. Di ba? Kaya ang ating Pangulo, ano sagot? Wala, pamumulitika na lang yan. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ng Vice Presidente. Sinisira na lang po. Ito matinding banat ng ating Presidente sa Vice Presidente. Sir, banat na po! Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril. Yung po, mga kababayan, yung sinasabi, kasi merong kumakalat na video, no? Habang sinasabi po ng ating Pangulo to, lahat ng pumasok na pulis ay hindi armado. Kasi po, isang beses, si Torre, si General Torre, mga kababayan, di ba may binanggit siya dyan? Sige, papasukin mo kami dyan. Hindi kami magdadala ng kahit anong kahit anong armas, kahit na ano. So meron pong pinapakalat ang SMNI, mga kababayan, na doon po sa compound nila, yung mga kapulisan, merong mahahaba po. Malay mo ba naman, nagbago ang isip ng mga kapulisan, hindi naman sila bawal magdala ng baril. Di ba? O hindi lang naging updated ang ating Pangulo. Mga bossing, ang tanong, pumasok yung mga kapulisan na may mga dalang mahaba. May pinutukan ba? Wala. May narinig ba ni isang pumutok? Wala. Ginamit ba yung mga mahaba sa kanila? Wala. May hinataw ba ng beng-beng? Nagamit ang beng-beng? Wala. Sa madaling salita ho, mga kababayan, kahit na merong pumasok, kahit na pumasok ang mga kapulisan dyan, nang dala-dala ang kanilang armas, no? Wala pa din pong naging pang-aabuso. Sa dami ng iniisip ng ating Pangulo, maidedetalye niya pa ba lahat-lahat yan? Ako, kung ako Pangulo, alam ko, hindi naman ako magiging Pangulo. No? Ako, kung ako Pangulo, mga kababayan, ano nangyari doon sa operation na yon? Kasi narinig ko kay Torre, hindi magdadala ng ganito. Sir, naman po, mapayapa naman po, no? Ang binubuntal nga po ang ating mga kapulisan Wala tayong magagawa doon Kailangan natin ipatupad yung maximum tolerance Okay na po sa Pangulo yun. Importante, matahimik. Di po ba? Kahit dalim pa ng mga kapulisan dyan, yung beng-beng ng ating mga kapulisan, kasama nila yan sa kanilang trabaho. Di ba? Kung nagkamali ang Pangulo dahil hindi siya updated doon sa balita, nagdala pala. Ano pa din ang mali? Ang importante, ang katotohanan, walang ginamitan ng beng-beng. Walang katotohanan yung sinasabi ng ating Vice Presidente na may pang-aabuso. Ayan ano ang sabi ng Pangulo dito? Sabi ng Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng karahasan sa mga sibilyan at kasapi ng KOJC. I think what they're talking about is political na yan. Hindi. Ito po mga kababayan, sumasagot po ang ating Pangulo doon sa sinabi ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na sobra ang pang-aabuso. Hindi na totoo yan. Hindi na totoo yan! Vice, nanggaling mismo sa aming Pangulo, sinungaling ka. Hindi totoo yung sinasabi mo. At miski ho kami, nakita namin ang katotohanan. Hindi pala totoo Vice, kami din po naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Namumuliti ka na lang kayo at hindi na totoo yung mga sinasabi ninyo. Biruin niyo yan.
You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming... Yung sa tear gas naman po, mga kababayan, nagsunog sila ng ano? Nagsunog sila nung mga malalaking gulong. Sabi pa nga, may pumapasok pang mga madaming gulong. Sabi ko, ano trip nyo? Gusto nyong suminghot ng gulong? Ang mga kapulisan naman po natin, mga kababayan, inisprayan ng fire extinguisher para mamatay. Eh, masakit po sa baga yun, ha? Masama po sa kalusugan yun, mga kababayan. Oh. Di ho ba? Kaya ang ating kapulisan, concern pa sa kanila. Iba trip din tong mga kojik, no? Suminghot ng gulong. Tapos sasabihin ninyo, bangag ang ating Pangulo? Kayo itong nagsusunog ng gulong, tapos sisinghutin ninyo? Oh. Baka kayo yun. Iba trip nyo, ha? Gulong ang sinisinghot ninyo? Oh. Tuloy po, Pangulo. Ginawa ganun. So, ano yung human rights violation? Ano ang human rights violation doon? Di ba? Ano sabi sa kanila ng Commission on Human Rights? Maging ano kayo, huwag kayong violente, mga kojik. Sila pa po yung sinabihan. Kasi nakikita ko. Pati ang Commission on Human Rights, malamang po nakatutok sa kanila, nanonood po. Alam kung ano ginagawa nila. Paano yan? Kabayan, sa ngayon ay may mga pulis na mula sa PRO 12 ang umalis mula dito sa labas ng KOJC compound. Pero marami pa rin mga pulis na nakadeploy dito nagbaban sa labas habang nagpapatuloy yung programa ng mga miyembro ng KOJC sa loob at ang ilan. Yan na mga kababayan. Madami na pong umalis na mga kapulisan sa labas ng KOJC, pero madami pa din pong dumadating. Habang ang mga kojik ay, ayun, nagdadasal daw po. Bahala kayo dyan magdasal. Bahala kayo dyan. Ma'am Lynn Hirakawa, Ma'am Lorelai DSNR, shoutout po sa inyo. Fire Rabbit, human rights para sa mga pulis. Correct. Ang human rights po para saan, kahit saan po yan. Di ba, sir?